Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 9 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa minahal niyang babae. Bago ang lahat, shoutout muna kina Edwin Talas, Mary Rose De Castro, Lario Sabal, Jonel Piamonte at Gerald Yap. Sa nakaraang episode, niyakap ni Makabe si Yoshino at sinabing hindi dapat siya nakipagrelasyon kay Aki. Ituloy natin ang kwento. Sa school, iniisip ni Makabe kung bakit niya napanaginipan si Yoshino. Apektado pa din si Makabe sa nangyari sa kanila ni Yoshino kahapon, kaya namula ang magkabilang pisngi nito. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ni Futaba ang chocolate na gagawin nila sa darating na Valentine's Day. Tinuturuan naman ito ni Shuri kung anong chocolate ang masarap ngunit madaling gawin. Dumating si Makabe sa classroom at napansin nito na lapitin ng babae si Shuri. Dumating din si Fujinomiya at tinawag na tagapagligtas ng mga babae si Shuri. Kumaway si Futaba sa dalawa at lumapit sina Makabe dito. Sinabi ni Futaba na naghahanda na sila sa Valentine's Day kaya nagulat si Makabe dahil nawala na sa isip niya ito. Tuwang-tuwa si Shuri dahil madaming babae ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Tinanong naman ni Futaba si Makabe kung may request itong chocolate dahil bibigyan niya daw ito. Ngunit, naalala ni Futaba na may girlfriend na si Makabe at si Aki mismo ang magbibigay ng madaming chocolate dito. Kinagabihan, tinitikman ni Aki ang iba't ibang chocolate na pinabili niya kay Yoshino mula sa iba't ibang shop. Tinanong ni Yoshino si Aki kung naghahanda na ito sa Valentine's Day, ngunit tumanggi ang dalaga at sinabing pang midnight snack lang niya ang mga chocolate. Tinanong din ni Yoshino si Aki kung gagawa ba ito ng homemade chocolate para kay Makabe dahil labis na matutuwa ang binata kung bibigyan daw ito ni Aki. Natatakot naman si Aki gumawa ng chocolate dahil baka pagtawanan lang siya ni Makabe. Nag-volunteer si Yoshino na tulungan si Aki gumawa ng chocolate upang matapos ito ng maayos. Nagsimulang mag-practice si Aki sa kusina, ngunit puro kapalpakan ang ginagawa nito. Sa kabilang banda, iniisip ni Shuri kung bibigyan niya ng chocolate si Fujinomiya. Inilista naman ni Futaba ang mga ingredients na gagamitin niya sa pagluluto sa Valentine's Day. Sumapit ang February 13 at gumawa si Chinatsu ng chocolate para tikman ni Makabe. Tumanggi si Makabe dahil ilang kilometro din ang tatakbuhin niya upang ma-burn ang calories mula sa isang chocolate. Tinanong tuloy ni Chinatsu si Makabe kung hindi din ito kakainin ng mga matatanggap nitong chocolate sa Valentine's Day. Kung hindi daw nito kakainin ng mga chocolate, ay magiging masama itong lalaki sa paningin ng mga babae. Sa kabilang banda, pumapalakpak si Yoshino dahil nakagawa si Aki ng cookies kahit nagkasugat-sugat na ang mga daliri nito. Puro palpak kasi ang chocolate na ginawa ni Aki, kaya naman nagdesisyon silang dalawa na cookies na lang ang gawin. Tinikman ni Aki ang cookies at nagustuhan naman niya ito. Inalok ni Aki si Yoshino, ngunit tumanggi ito dahil naglilinis pa daw siya. Tinanong ni Aki si Yoshino kung gagawa din ito ng chocolate at cookies, ngunit sinabi ni Yoshino na wala naman daw siyang pagbibigyan. Pagdating ng February 14, tuwang-tuwa ang mga lalaki sa classroom ni Futaba dahil merong matatanggap na chocolate ang lahat. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Shuri lapitan si Fujinomiya para bigyan ito ng chocolate. Tagumpay naman na naibigay ni Shuri ang chocolate kahit na labis itong nahihiya. Masayang tinanggap ito ni Fujinomiya kaya naman natuwa din si Shuri. Dumating si Aki kasama si Yoshino at napansin nito kung gaano ka-close sina Fujinomiya at Shuri kaya naman labis na nahiya si Shuri. Sigurado naman si Fujinomiya na bibigyan ni Aki ng chocolate si Makabe kaya si Aki naman ang labis na nahiya. Sinabi ni Fujinomiya na hindi dapat mahiya si Aki dahil araw ng mga magkasintahan ng Valentine's Day. Wala na tuloy nagawa si Aki kung hindi umamin na naghanda din siya ng cookies para kay Makabe. Sa kabilang banda, na-corner si Makabe ng parehong babaeng tinanggihan niya noong isang araw. Napilitang tanggapin ni Makabe ang chocolate at nagpasalamat dito. Natatandaan ito ni Makabe, kaya naman mabilis na pinagmalaki ng babae ang plastic bottle na binigay sa kanya ni Makabe. May mga kadena ito kaya naman labis na na-shock si Makabe. Pagkaalis ng babae, nag-aalala si Makabe sa dami ng chocolate na natanggap niya. Nakatanggap din ng text message si Makabe kay Aki. Pinapapunta siya nito sa storage room para magkita silang dalawa. Mabilis na tumakbo si Makabe papunta kay Aki dahil excited ito na tanggapin ang ibibigay ni Aki. Napansin naman ni Aki na madami nang nagbigay ng chocolate kay Makabe, kaya naman natakot si Makabe dahil nanlilisik na ang mga mata ni Aki sa galit.
Habang nagsasorry si Makabe, nagtampo si Aki dahil hindi na daw kailangan ni Makabe ang ibibigay niya dito. Sinabi naman ni Makabe na hindi totoo ang iniisip ni Aki dahil labis siyang matutuwa kung makakatanggap siya ng chocolate mula sa dalaga. Napilitan naman si Aki na ibigay kay Makabe ang mga ginawa niyang cookies, kaya sobrang natuwa si Makabe. Napansin din na Makabe ang mga sugat sa kamay ni Aki, kaya nahiya si Aki sa binata at sinabing huwag na itong mag-alala sa kanya. Dahil dito, naisip ni Makabe na hindi niya kayang lokohin si Aki. Tinikman din ni Makabe ang cookies na ginawa ni Aki. Inisip ni Makabe na kaya niyang itapon at talikuran ng lahat ng pagda-diet at pag-exercise na ginagawa niya para lang matikman ang cookies na ginawa ni Aki. Nag-thumbs up si Makabe kay Aki at buong pusong sinabing sobrang sarap ng cookies na ginawa ng dalaga, kaya naman labis na natuwa si Aki. Kinabukasan, may usapan sina Aki at Makabe na mag-date upang i-celebrate ang Valentine's Day. Nag-sorry si Makabe kay Aki dahil na-late siya, ngunit sinabi naman ni Aki na hindi late si Makabe at maaga pa sila sa usapan. Niloko na Makabe si Aki na excited si Aki sa date nila kaya maaga itong dumating. Hindi naman nakasagot si Aki at namula na lang ang magkabilang pisngi. Iniba naman ni Aki ang usapan at sinabi kay Makabe na ang date nila ngayon ay para makakain sila ng sobrang daming pagkain habang magkasama. Sumagot naman si Makabe na ready ang tiyan niya sa kahit anong pwedeng mangyari. Nagsimula sina Aki at Makabe kumain sa isang restaurant at mapapansin ang pagbabago ni Makabe. Hindi na ito nagda-diet at tuwang-tuwa pa ito sa pagkain kasama si Aki. Umorder si Aki ng 3 pang order ng tinapay at sinabayan din ito ni Makabe kaya naman nagtawanan ang dalawa. Sa bahay ni Makabe, pinag-uusapan ni Chinatsu ang pakikipag-date ni Makabe. Pinag-uusapan din nila na nagbago na si Makabe dahil malakas na itong kumain di tulad ng dati. Inisip tuloy ng dalawa na ang girlfriend ni Makabe ang dahilan kaya ito nagbago, kaya naman hindi sila makapag-intay na makilala ito. Lumipat naman sina Makabe sa isang fast food restaurant, ngunit nabusog na si Makabe sa mga tinapay na kinain niya kanina. Napansin ito ni Aki kaya naman sinabi nito na huwag nitong pilitin ang sarili at umorder na lamang ng maiinom. Tumanggi naman si Makabe dahil ang mission niya daw ngayong araw ay samahan si Aki kumain ng mga masasarap na pagkain hanggat gusto nito, kaya naman kinilig ang dalaga. Pagkatapos kumain, pinagsabihan ni Aki si Makabe dahil pinwersa nito ang sarili sa pagsabay sa kanya. Masuka-suka na kasi si Makabe dahil sa kabusugan. Sa kabila nito, sinabi ni Aki kay Makabe na masaya siya ngayong araw dahil kay Makabe. Tumayo si Makabe at nag-exercise sa harapan ni Aki upang magutom daw siya ulit. Ngunit, mas lalong nasuka si Makabe. Binigyan ni Aki ng tubig si Makabe upang umayos ang pakiramdam nito. Nag-sorry naman si Makabe kay Aki dahil mukha daw siyang kawawa sa paningin ng dalaga. Humingi din si Makabe ng konting oras at pag-intindi mula kay Aki dahil nag-a-adjust pa daw ang kanyang katawan paunti-unti. Lumipas na maghapon at natapos din ang date ni Aki. Nag-sorry si Makabe dahil hindi na ito nakakain ulit, ngunit sinabi naman ni Aki na wala itong dapat ikahingi na sorry dahil nakain niya lahat ng gusto niyang kainin. Masaya ding sinabi ni Aki na sobrang nag-enjoy siya sa date nila. Bago umalis si Aki, pinigilan ito ni Makabe at lakas loob na sinabing magde-date ulit sila kahit saang lugar gusto ni Aki at kahit anong pagkain pa ang gusto nitong kainin. Nahihiya namang pumayag si Aki kaya natuwa din si Makabe. Makalipas ng ilang araw sa school, nakita ni Fujinomiya si Yoshino na kumakain mag-isa. Tinanong ni Fujinomiya kung nasaan si Aki, ngunit sinabi ni Yoshino na kasama nito si Makabe. Tinanong naman ni Fujinomiya kung kamusta ang relasyon ng dalawa at sumagot si Yoshino na mahal daw ng dalawa ang isa't isa dahil palaging lumalabas ang dalawa. Tinanong naman ni Fujinomiya kung nalulungkot si Yoshino dahil palagi na lang siyang mag-isa. Sinabi naman ni Yoshino na okay lang sa kanya mag-isa basta maging masaya si Aki. Masaya din daw si Fujinomiya para kina Aki at Makabe dahil kaibigan niya ang dalawang ito. Sa storage room, magkasamang kumakain sina Makabe at Aki at pinag-uusapan nila ang bagong bukas na burger restaurant kung saan pwede silang kumain magkasama. Si Makabe ang palaging naghahanap ng lugar na pwede nilang puntahan, ngunit sinabi nito na patuloy pa din siya sa pag-exercise dahil ayaw niyang tumaba ulit. Nalungkot naman si Aki sa sinabi ni Makabe, ngunit hindi ito nahalata ng binata. Nag-ring ang bell at dali-daling tumakbo palabas ng storage room ang dalawa. Nadulas si Makabe at napahiga, kaya naman mabilis na inalok ni Aki ang kanyang kamay para tulungan si Makabe tumayo. Ngunit, mapapansin na nagdadalawang isip si Makabe sa paghawak kay Aki, kaya naman tumalo na lang ito na parang isang dancer na labis na ikinagulat ni Aki.
Nakita naman ni Fujinomiya ang magkasunod na pagtakbo ni Aki at Makabe. Pagdating ng hapon, pumapatak na ang snow at nakatingin si Fujinomiya mula sa bintana. Dumating si Makabe at pinalo ang ulo ni Fujinomiya gamit ang naiwan nitong notebook. Tiningnan ni Makabe ang pagpatak na snow mula sa bintana at napansin ni Fujinomiya na medyo nagkalaman na si Makabe. Sumagot si Makabe na madami siyang nakakain ngayon dahil palagi niyang sinasabayan si Aki. Mukha namang masaya si Makabe ngunit hindi napigilang itanong ni Fujinomiya kung kamusta na ang mga butil-butil nito sa braso. Nagpanggap si Makabe na okay na ang lahat kaya naman nag-alala si Fujinomiya. Nagpasalamat si Makabe kay Fujinomiya dahil nag-aalala ito sa kanya ngunit sinabi din ng Makabe na wala naman daw namamatay sa simpleng butil-butil sa katawan kaya magiging okay lang siya. Tinanong ni Fujinomiya kung nasaan si Aki at sumagot si Makabe na may kailangan itong gawin kaya naman diretsyo na siya sa bahay pag-uwi bago pa kumapal ang snow sa labas. Sa kabilang banda, takot na takot si Shuri sa daan patungo sa cafeteria dahil madilim na. Sa classroom, hinihintay ni Fujinomiya si Aki dahil mag-uusap pala ang dalawa. Lumapit si Fujinomiya kay Aki at nakiusap na hiwalayan ni Aki si Makabe. Alam ni Fujinomiya na wala siya sa posisyon upang hingin ito kay Aki, ngunit labis na nakikiusap ang dalaga kay Aki, kaya naman nagulat si Aki. Nagalit si Aki at sinabing hindi siya makakapayag sa sinasabi ni Fujinomiya sa kanya. Sinabi naman ni Fujinomiya na hindi totoong mahal ni Makabe si Aki dahil iba daw ang laman ng puso nito at labis din ito nagtitiis para lang pakisamahan si Aki. Naiiyak na sinagawa ni Aki si Fujinomiya at sinabing alam daw niya ang katotohanan at hindi na kailangan itong sabihin ni Fujinomiya sa kanya. Alam na alam ni Aki na hindi siya totoong mahal ni Makabe dahil sa nakita niya sa notebook ng binata. Tinanong ni Fujinomiya kung bakit hindi pa din nakikipaghiwalay si Aki kay Makabe kung alam naman ito ang katotohanan. Naiiyak na sinabi ni Aki na hindi niya kaya makipaghiwalay kay Makabe dahil mahal na mahal niya ito. Lalo na ngayon na nalaman niya na si Makabe ay ang Masamune na matagal na niyang hinahanap at hinihintay. Lumapit si Aki kay Fujinomiya at hinawakan ng pisngi nito. Sinabi ni Aki na hindi niya bibitawan si Makabe kahit anong mangyari, kahit nakamuhian pa siya nito o itanggi siya nito sa harap ng ibang tao dahil siya si Aki Adagaki ang babae nagmamahal kay Makabe. Nakaka-relate din daw si Aki kay Fujinomiya dahil parehong hindi sila mahal ni Makabe. Pero bago umalis si Aki, sinabi niya kay Fujinomiya na mas malalim ang nararamdaman niya sa binata kaysa dito at hiyon ang kanilang pagkakaiba. Ang hindi alam ng dalawa, nasa labas lang si Shuri at aksidenteng naririnig ang kanilang usapan. Sa kabilang banda, hinihintay ni Yoshino si Aki sa gate ng school. Nag-aalala si Yoshino kay Aki dahil sa napakalungkot na ekspresyon nito sa muka kahit nagpapanggap itong masaya. Tinanong ni Yoshino kung ano ang nangyari at malungkot na humarap si Aki kay Yoshino. Sinabi ni Aki na kinausap siya ni Fujinomiya at pinakikiusapan siya nito na makapag-break kay Makabe dahil hindi siya totoong mahal nito. Dali-daling tumalikod si Yoshino para kausapin si Fujinomiya ngunit pinigilan ito ni Aki. Hindi naman ito mapalampas ni Yoshino ngunit nakiusap si Aki na huwag na nitong puntahan si Fujinomiya. Isa pa, wala naman daw masamang sinabi si Fujinomiya sa kanya at pawang katotohanan lang. Pinagtapat ni Aki kay Yoshino na alam niyang hindi siya mahal ni Makabe at lumapit lang ito sa kanya para gantihan at saktan siya. Naiiyak na sinabi ni Yoshino na hindi totoo ang iniisip ni Aki at nagkakamali ito. Pinagtapat din ni Yoshino na siya ang may kasalanan ng lahat at biktima lang si Aki. Umiiyak na humingi ng tawad si Yoshino kay Aki. Pinagtapat ni Yoshino ang lahat ng nangyari mula noon hanggang ngayon kay Aki. Naiyak si Aki dahil sa mga sinabi ni Yoshino. Pinakiusapan din ni Yoshino si Aki na huwag nitong sabihin at isipin na hindi siya mahal ni Makabe dahil totoong mahal siya ni Makabe. Pinayungan ni Aki si Yoshino upang hindi ito mapatakan ng snow na labis na ikinagulat ni Yoshino. Humingi din ng pabor si Aki kay Yoshino dahil may nais itong ipaimbestiga kay Yoshino. Sa bahay ni Makabe, tuwang-tuwa si Chinatsu dahil makapal na ang snow sa labas. Gusto sana ni Chinatsu ayain si Makabe gumawa ng snowman, ngunit tumanggi si Makabe dahil sobrang lamig daw sa labas. Walang nagawa si Chinatsu kung hindi lumabas ng bahay mag-isa dahil tinatamad si Makabe sumama sa kanya dahil lolo na daw ito. Narinig naman ni Makabe na tinawag siyang lolo ni Chinatsu kaya hindi na siya nakapagpigil at sumama na din sa kapatid niya.
Nakagawa ng snowman si Makabe, ngunit mukha itong Daruma. Kaya naman natakot si Chinatsu. Sinabi naman ni Makabe na ang Daruma ay swerte sa buhay ng mga tao kaya pinicturean ito ni Makabe. Tinanong ni Chinatsu kung isesend ni Makabe ang picture ng Daruma sa girlfriend nito. Kinulit din ni Chinatsu si Makabe na dalhin ito sa bahay ang girlfriend niya para naman makilala nila. Naisip tuloy ni Chinatsu na ayain ang girlfriend ni Makabe sa darating na weekend dahil gusto niya makapagkaibigan dito. Hindi naman natiis ni Makabe si Chinatsu kaya pumayag din ito. Kinabukasan sa school, pinag-uusapan ni na Futaba ang darating na White Day. Ito kasi ang kabaligtaran ng Valentine's Day kung saan ang mga lalaki naman ang magbibigay ng chocolate or cookies o kahit anong sweets sa mga babae. Na-pressure naman ang mga lalaki sa classroom dahil wala silang budget pambili ng chocolate para sa mga babae. Sa kabilang banda, tahimik na nakaupo si Shuri sa desk niya. Iniisip ni Shuri ang nangyari kahapon dahil kinompronta niya si Fujinomiya dahil sa mga masasakit na salitang sinabi nito kay Aki. Nagpaliwanag naman si Fujinomiya na ayaw niya nakikitang miserable sina Aki at Makabe kaya mas mabuting maghiwalay na lang ang dalawa dahil hindi totoo ang pagmamahalan ni Aki at Makabe. Tututol sana si Shuri sa sinabi ni Fujinomiya, ngunit nagpatuloy sa pagsasalita ang dalaga at sinabing okay lang sa kanya kung magmukha siyang kontrabida sa love story ni Aki at Makabe, kaya naman labis na nag-aalala si Shuri dito. Maya-maya pa, nagkasalubong sa hallway sina Fujinomiya at Yoshino. Halatang may tensyon sa pagitan ng dalawa dahil sa mga nangyari kahapon. Sa storage room, magkasama na naman sina Aki at Makabe dahil sabay silang kumain dalawa. Nagtataka si Makabe dahil 5 tinapay lang ang kinain ni Aki at nabusog na ito kaya naman nahiya si Aki at pinatatahimik si Makabe. Tinanong ni Makabe si Aki kung nakita nito ang picture ng snowman Daruma na sinend niya kaninang umaga. Sumagot si Aki na nakita niya ang snowman at nagpasalamat siya kay Makabe. Sinabi din ni Aki na mukhang close na close si Makabe sa kapatid nito. Naalala tuloy ni Makabe ayain si Aki sa weekend dahil gusto ito makilala ni Chinatsu. Ngunit, nahihiya si Makabe tanungin si Aki kaya naman hindi na niya naaya ang dalaga. Sinabi naman ni Aki na maghihintay siya sa sasabihin ni Makabe ngunit hindi siya masyadong aasa. Pagkatapos ng klase, hinabol ni Shuri si Fujinomiya upang makausap ito. Sinabi ni Fujinomiya na okay lang sa kanya na kamuhian siya ni Shuri dahil sa mga nagawa niya kahapon kay Aki at Makabe. Sinabi naman ni Shuri na hindi niya kamumuhian ng dalaga kahit na kailan. Nagulat si Shuri sa narinig niya kahapon, ngunit mas nag-aalala daw siya kay Fujinomiya. Sinabi ni Fujinomiya na hindi niya pinagsisisihan ang mga sinabi niya kay Aki kahapon, ngunit medyo nagigilty daw siya. Kaya naman, nang malaman niyang hindi pa naghihiwalay sina Makabe at Aki, nakahinga ng maluwag si Fujinomiya dahil hindi niya nasira ang relasyon ng dalawa. Kinagabihan sa mansyon ni Aki, binigay ni Yoshino kay Aki ang resulta na pinaiimbestigahan nito. Tinanong naman ni Yoshino kung kamusta na ang relasyon ni Aki at Makabe. Sumagot si Aki na walang dapat ipag-alala si Yoshino dahil magkasundo sila ni Makabe. Sinabi din ni Aki na ngayong alam na niya ang buong katotohanan, wala nang rason upang pagdudahan pa niya si Makabe. Isa pa, kaya na din ni Aki harapin si Makabe ngayon nang walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, tumawag si Aki kay Makabe at mabilis na sinagot ito ng binata. Niyaya ni Aki si Makabe mag-date sa weekend, kaya naman nagulat ang binata. Sinabi naman ni Makabe na balak din niyang ayain si Aki, ngunit naunahan siya nito. Nagkasundo naman ang dalawa. Pinaalala ni Aki kay Makabe na malapit na ang White Day, kaya naman napatayo ang binata sa inuupuan nito dahil nakalimutan na naman ito ang petsa sa kalendaryo. Habang naghahanap si Makabe ng mga bagay na pwede niyang ibigay kay Aki sa White Day, sinabi ni Aki kay Makabe na siya ang magpaplano ng lahat ng gagawin nila sa weekend. Pumayag si Makabe at nag-goodnight ang dalawa sa isa't isa. Sa bahay ni na Makabe, nagsuggest si Chinatsu na singsing na lang ang ibigay ni Makabe kay Aki sa White Day. Nagsuggest naman ang nanay ni Makabe at sinabing homemade sweets na lang din ang ibigay ni Makabe kay Aki. Dahil dito, nagpatulong si Makabe sa nanay at kapatid niya upang gumawa ng macaron. Mahirap daw gawin ang macaron kaya naman tinanong ng nanay ni Makabe kung sigurado na ang anak niya sa desisyon nito. Sinabi ng nanay ni Makabe na cookies na lang ang gawin nito dahil madali lang ito. Ngunit, nagpumilit si Makabe at sinabing macaron ang gagawin niya dahil lahat daw ay kaya niyang gawin. Ngunit, palpak ang nagawa ni Makabe at sunog pa ang mga ito.
Sa kabila nito, hindi pa rin tumigil si Makabe at nagsimula ulit mag-bake para lamang kay Aki. Kinabukasan, kinuwento ni Makabe kay Shuri na bibili na lang siya ng sweets dahil puro palpak ang mga nagawa niya. Nag-aalala naman si Makabe kung saan siya bibili dahil gusto niyang ibigay kay Aki ang pinakamasarap na sweets sa Japan. Pagdating ng hapon, sinamahan ni Shuri si Makabe upang bumili ng sweets. Sobrang daming tao ang bumibili dahil malapit na ang White Day. Nag-enjoy naman si Shuri sa pagsama kay Makabe dahil sa mga nakadisplay na sweets sa tindahan. Sa sobrang daming nakadisplay na sweets, naguguluhan si Makabe kung ano ang kanyang bibilhin na pasok sa budget niya. Nagpatuloy sa pagtingin ng sweets si Makabe at biglang napansin ito ang isang cute na rabbit na hawig daw ni Aki, kaya naman ito ang napili niyang bilhin. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Makabe na bumili din ng sweets si Shuri. Nahihiyang sinabi ni Shuri na ibibigay niya ang sweets kay Fujinomiya upang sumaya ito. Nagulat naman si Makabe at sinabing napaka-sweet ni Shuri. Kinabukasan, nakabihis na si Aki at pupunta na ito sa date nila ni Makabe. Nagkita ang dalawa sa isang drugstore dahil may kailangan daw bilhin si Aki dito. Kinausap ni Aki ang isa sa mga trabahador ng drugstore. Kilala pala ito ni Aki dahil isa pala ito sa mga batang naglalaro sa harap ng kanilang mansyon noon. Naalala naman ng trabahador si Aki, kaya naman hinila ni Aki si Makabe at sinabing si Makabe ang matabang batang binubuli nila noon. Hindi makapaniwala ang lalaki dahil ibang-iba na si Makabe. Nagsorry naman ang lalaki kay Makabe dahil sa mga nagawa niya noon. Habang naglalakad, tinanong ni Aki si Makabe kung okay lang ito. Tinanong din ni Aki si Makabe kung ano ang nararamdaman nito pagkatapos nito makita ang lalaking nambuli sa kanya noon. Sumagot si Makabe na nagulat siya, ngunit mas maayos na daw ang kanyang pakiramdam at nawala ng bigat ang kanyang dibdib dahil sa ginawa ni Aki. Dahil dito, buong pusong sinabi ni Aki kay Makabe na mas malakas at matibay na ito ngayon. Sinabi din ni Aki kay Makabe na nagbunga ang lahat ng paghihirap ni Makabe, kaya naman kailangan itong magkaroon lalo ng tiwala sa sarili. Naging emosyonal naman si Makabe at nagpasalamat kay Aki. Binigay naman ni Makabe ang regalo niya kay Aki para sa White Day at tinanggap ito ng dalaga. Tuwang-tuwa si Aki dahil napaka-thoughtful ni Makabe. Gusto sanang hawakan ni Makabe si Aki, ngunit biglang humingi ng tawad si Aki kay Makabe at ibinalik ang regalo nito dahil hindi niya daw ito matatanggap. Sinabi din ni Aki na hindi siya ang nararapat tumanggap ng regalo ni Makabe. Nagpaalam din si Aki kay Makabe na tila ba hindi na ulit ito magpapakita pang muli. Dito na nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Salamat sa panonood. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa ating mga video uploads.